Luzon, patawarin nyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Sino-sino ang mga celebrity at mga personalidad na kinwestiyon ang pag-attend at di pag-attend sa rally laban sa korupsyon sa bansa? Nagtipon-tipon ang mga tao sa kani-kanilang lugar, sa buong bansa, para magkaisa sa panawagan na puksain ang korupsyon ng ating bayan. Hindi naman nagpahuli ang mga artista at mga personalidad sa pagpapakita ng kanilang mga suporta. Marami ang pinuri sa kanilang pagpunta, ang iba naman ay tinaasan ng kilay at pinagtawanan pa ng mga netizens ang kanilang presensya. Una na rito sa mga kinwestiyon ang pag-attend sa rally ay si Ivana Alawi. Bakit umano nandoon siya sa Trillion Peso March? Tinawag ang influencer na clout chaser, nepo side chick at congressman mistress. Ito ay dahil na-link siya kay Congressman Dan Fernandez. At sa boyfriend umano niyang si Mayor Albi Benitez. Si Kong TV at Vic Cortez. Nabash naman ang kanilang pag-attend dahil sa pag-endorso nila kay Camille Villar. Ayon sa mag-asawa, mas nakakahiyang manahimik kesa hindi ba Moses? Hinanap din si Catherine Bernardo dahil no-show umano ito sa rally. Ang di pagdalo ba niya ay dahil ba sa kanyang rumored boyfriend na si Mayor Mark Alcala? Ang ina niyang si Mami Min lang kasi ang present sa rally. Ayon sa mga netizens, ay may endorsement umano si Catherine na pinagbabawal ang pagiging involved niya sa mga activities na gaya nito. Sa halip ay nag-donate ng mga pagkain si Catherine bilang suporta sa mga umattend. Si Jody Santa Maria Binaradin, nang magkomento siya sa planong pagpapaletsyon sa Davao ng 100 baka. Pinakalat naman ang kanyang larawan na nagpa-picture habang may nagluluto ng steak. Sabi naman ng ilan, pag-alitan din daw dapat niya ang merkado, sa pagtitinde ng baka. Si Arjo Atayde na hot seat ngayon ay nakuna. Ayon sa mga netizens, ay nagsisimula ng mag-damage control ang kongresista, sa pamamagitan ng pagbigay ng mga relief goods bago ang rally sa September 21, 2025. May ilang celebrities din ang hinanap gaya ni Piolo Pascual at Alden Richards. Pinagtanggol naman ito ni OG Diaz na hindi naman ito sa pilitan. At minsan binabawalan sila ng kanilang mga endorsements na maging partisan. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at magkomento. Marami ang hindi nakarating pero nagpaabot naman ng kanilang mga mensahe, gaya ni Sara Geronimo, Angel Locsin, at Paulo Avellino. Si Angel Locsin ay binasag ang kanyang 3-year social media hiatus, bilang pagsuporta sa nagdaang Trillion Peso March. Anya, today, I'm breaking my social media silence. To all Filipinos fighting corruption, may God give you more strength to keep going. Ang bigat, nakakapanghina yung ganitong kasamaan. Pero mas nakakapanghina kung mananahimak lang tayo. Kaya we keep speaking, we keep fighting. For truth, for justice, for change. No politics, para sa tao. Ang mensahe naman ni Paulo Avellino para sa National Day of Protest ay, hindi man ako makakadalo sa rally laban sa korupsyon, buo ang suporta ko sa panawagan para sa pananagutan at malinis na pamamahala. Mahalaga sa akin ang laban na ito, at bagamat wala ako sa mismong pagtitipon, kaysa pa rin ako sa adhikain para sa integridad at pagbabago. Managot na dapat ang mga dapat managot. Makulong na ang lahat ng dapat makulong. Nagbigay naman ng open letter si Chinita Princess Kim Chu, bilang panawagan sa mga politikong binoto ng mga tao. Iminungkahi ng aktres ang kaba kung hindi makabayad ng buwis sa tamang panahon, habang ang mga korap naman ay walang pag-aalinlangan sa paggastos sa kaban ng bayan. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay si Sara Geronimo, na unang beses nagsalita laban sa katiwalian sa gobyerno. Anya, nakikiisa kami sa tinig at panalangin ng sambayanang Pilipino. Nananawagan kami ng hustisya laban sa talamak at garapalang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Panagutin ang mga tiwaling opisyal at igiit ang pananagutan. Ito ang aming paninindigan at sigaw ng pagkakaisa para sa Pilipinas.
Noong September 19, 2025, sa opening ng Season 88 ng UAAP ay naunang nagsalita si Sarah. Anya, ang kanyang kantang Ikot-Ikot ay parang panloloko sa bansa natin, pinaikot-ikot lang tayo, tama na. Ang kabataan ang pag-asa ng bansa at siyang makapagbabago sa bulok na sistema ng ating bayan. Naging emosyonal naman ito sa kanyang pagbigay ng mensahe. Marami namang artista ang physically present sa National Day of Protest. Ilan na rito ay si Ann Curtis na katatanggap pa ng award bilang isa sa mga celebrity top taxpayer ng bansa. Ibinahagi naman ng Diyosa ang kanyang saloobin na nagpapasalamat siya sa parangal at naniniwala siya sa pagbabayad ng buwis, lalo na kung mapupunta ito sa pagpapalago ng ating bansa. Napatanong din siya kung saan ba talaga napupunta ang ibinabayad na buwis. Kung bakit marami pa rin ang nasasalanta sa bagyo, at mga nagugutom. Maaga din dumalo si Maris Racal, na nanguna sa pagpahayag ng kanilang saloobin laban sa katiwalian. Marami ang naantig sa mga binitiwang mensahe ni Vice Ganda para sa Pangulo ng ating bansa. Na kung nais nitong mag-iwan ng magandang legacy, ay panagutin ang mga magnanakaw at kurakot sa bansa. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Ilan pa sa mga spotted na celebrities ay sina Dingdong Dantes, Kim Atienza, Kim Molina, Dasuri Choi, Gerald Napoles at ilan pang artista mula GMA ang nakilahok sa pagtakbo kontra korupsyon. Spotted din sina Angel Aquino, Katri Yao Negray, Nadine Lustre, Jasmine Curtis, Gabby Garcia, Andrea Brillantes, Donnie Pangilinan, Marjorie Barreto at mga anak niya na si Julia at Leon, Elijah Canlas, Iza Calzado, Tessie Tomas, Gardo Versosa, mga It's Showtime hosts na sina Darren Espanto, Vong Navarro, Ayon Perez, at iba pa. Hindi man naging maganda ang panahon, umulan man o umaraw ay higit 1 milyon umano ang dumalo sa protesta. Bukod sa mga celebrities, ay sumali din ang ilang personalidad at politiko, gaya ni Chel Jokno, Bam Aquino, Lisa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Leila de Lima, at Corina Sanchez.